araw na naman sa inyo mga Kamidurahin TV. Ngayong araw na ito ay papakita ko sa inyo ang kakaibang libingan na matatagpuan mismo sa ilalim ng simbahan. Bago tayo tumuloy sa nasabing libingan sa ilalim ng lupa ay daanan muna natin ang sikat at dinarayong lawa ng Yambu Lake na pinagmamalaki ng bayan ng Nagcarlan. Ang nasabing lawa ay isa sa 7 lakes ng San Pablo City pero may daanan dito sa bayan ng Nagcarlan. Liblib ang daan, maraming puno sa daan na kahit araw ay makulimlim. Dahil na rin sa dami ng puno ng niyog at saging, may ilan tayong napansin na ilaw. Di lang natin alam kung gaano ito kaliwanag sa gabi. Sobrang tahimik sa daang ito. Halos iilan ang kabahayan. Pero ang maganda dito, makinis naman at asfaltado. Ito ang Yambu Lake, isa sa 7 lakes na ipinagmamalaki ng San Pablo City at mga karatig bayan sakop ng bayan ng Nagcarlan. Ang naturang lawa at ang karatig nitong lawa ay pandin. Tiyak na mabibighani ang sinumang makakapunta sa lugar na ito dahil ang angking ganda ng kapaligiran. Sinasabing ang tubig ng Yambu Lake ang pinakapristine o pinakamalinaw sa lahat ng 7 lawa ng San Pablo. Dito sa Yambu Lake, pwede kayong magrenta ng balsa sa halagang 1,200 pesos sa 6 na katao, kasama na ang life vest at lifeguard. Ang maganda dito para dun sa mahihilig mag-fishing, pwede kayong manghuli dito ng isda. Wala kayong babayaran kung kayo merong mahuli. At kung bitin pa kayo sa 2 oras, pwede pa kayong mag-extend ng 600 pesos kada 1 oras. Sa ngayon, ang Yambu Lake ay dinarayo ng marami nating kababayan, karatig bayan, maging karatig probinsya ay pinupuntahan ito. Kayo? Binyan po. Binyan, Laguna. First time kayo dito? Yes po. Wala ba kayo shoutout? Shoutout sila Sir Alvin, sila Sir Daumus dyan sa farm. Mga Kamindurahin TV, matapos kong ipakita sa inyo ang Yambu Lake ay pupunta na nga natin ang libingan sa ilalim ng lupa. 7 kilometro mula dito sa Yambu Lake. Ito ang Nagcarlan Underground Cemetery, ikalawang bayan sa probinsya ng Laguna. Tahimik kung titingnan, para lang isang pasyalan, pero may malalim na kasaysayan sa bansang Pilipinas. Dahil sa ilalim ng lupa ay nakatago ang isang istruktura, ang pinakatatanging sementeryo na dito mo lang makikita, hindi lang sa buong Pilipinas, maging sa buong Asya, isang libingan sa ilalim ng lupa na mas kilala sa tawag na Nagcarlan Underground Cemetery. Sa ngayon ang libingan ay patuloy na dinarayo ng ating mga kababayan, maging sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Maging noong mga nakaraang dekada ay dinayo at pinagsutingan ito ng 4 na mga dekalibring artista ng Pilipinas, gaya ni Christopher De Leon ng Ganito Kami Noon noong 1976. Sa pelikulang ito ay kitang-kita mismo ang simbahan at ang libingan sa paligid nito. Kampanirang Kuba ni Vilma Santos noong 1974. Kahit gabi nag-shooting dito ang pelikulang Kampanera ay mahahanap pa rin sa likod ang simbahan. At siyempre hindi papahuli ang tinaguriang hari ng pelikulang Pilipino na si Fernando Po Jr. at kaibigan nito na si Joseph Erap Estrada. Sa pelikulang Magiting at Pusakal noong 1972 ay makikita ang pader at mismong simbahan. Ngayon ang tanong ng mga nakakarami, bakit itinayo ang underground cemetery noong unang panahon at sino ang nagtayo nito? Alamin natin sa isang kawani ng nasabing libingan. Sir, good morning. Hello, good morning. TV. Sir, tanong ko lang tong under cemetery na to. Kailan pa ito natayo? Ito nung bandang 1845
panahon siya ng Kastila. Ang nagpagawa nito ay mga praileng Franciscano sa Aha. pangunguna ni Padre Vicente Belloc, ang dating kura paroko ng Nagcarlan. Ano sir yung pinakang layunin ng mga pari nung una na magtayo ng libingan sa ilalim ng lupa? Una-una, yung naging purpose ng pagpapatayo nitong underground cemetery ay bilang tugon sa kautusan na lahat ng mga sementeryo ay dapat nasa labas ng simbahan at dapat nasa labas ng community, malayo sa community. Kaya itong underground cemetery na ng Carlan ay almost 1 kilometer away from the San Bartolome Parish Church ng Nagcarlan. Kasi nung unang panahon kasi, ang libingan talaga ng mga nung panahon ng Kastila ay sa loob ng simbahan o sa paligid ng simbahan. Pero nung nagkaroon nga ng mga epidemya, pandemic, mga nakakamatay na sakit, unsanitary o unhygienic na maglibing pa sa loob ng simbahan o sa paligid ng simbahan. Kaya nagkaroon ng utos na lahat ng cemetery ay dapat malayo sa community, malayo sa simbahan. Paano sir naging makasaysayan ang libingan at bakit idineklarang historical landmark ang lugar na ito sa Pilipinas? Dineklara siyang historical landmark noong 1981. Dahil ang kadahilanan kung bakit siya dineklarang historical landmark dahil dito nagpulong ang pangkat ng Katipunan sa pangunguna ni General Sabirio Taeño, ang general ng nakadestino rito sa Laguna, at ang nakausap niya ay si Pedro Paterno, ang tagapamagitan ng Espanya at sa pangkat ng Katipunan. At pangalawa ay nagsilbi rin siyang kublian ng mga gerilya noong panahon ng World War II. Kaya siya dineklarang historical landmark. At sa buong Pilipinas, isa to sa mga natatanging sementeryo na preserba. At masabi natin, yung underground cemetery ng Nagcarlan ay ang earliest known crypt sa Pilipinas. Sir, ito, meron pa bang inilibing dito bago? Ano yung Ang huling inilibing nilibing dito, 1980s pa. 1980s. Nung dineklara siya na National Historical Landmark, na pagkasunduan na wag na maglibing. Wag na maglibing para mapreserba pa yung mga nitso, preserba pa yung architectural na kagandahan ng sementeryo. So kung isipin natin, kung patuloy pa rin yung paglilibing, malamang mapuno na to. At tulad ng ibang sementeryo, madalas napupuno, nagpapatong-patong, na-extend. Kaya mapapansin niyo yung mismong grounds, walang nakalibing. Dito lang sa mga nicho, sa pader at sa ibaba. Pwede ba nating malaman kung sino yung mga nakalibing sa ilalim? Dahil napansin ko meron dito sa ibabaw, meron sa ilalim. Yun bang mga nasa ilalim ay mga prominenteng tao na nakatira dito sa bayan ng Nagcarlan? Ang nakalibing doon sa malapit sa altar ay yung dalawang pare. Dalawa lang ba yung Dalawa nakalibing doon. Samantala, yung parteng bahagi na maraming nitso, yun yung mga walang pare doon sa marami doon. Walang pare. So, marahil kaya nilagay yung pare doon sa malapit sa altar kasi nga malapit sa altar. So, symbolically parang siya yung nagbibigay ng dasal o panalangin para sa yung kapwa niya yung. Okay sir, thank you very much. Salamat sa information. Walang anuman. Thank you. Mga Kamindurain TV, kung mapapansin niyo yung mga nakalibing dito, matatagal na. Medyo bago na ating napapansin dito na inilibing itong 1980. Ito, totoong 1980. Yan. Tapos dito 1980 raw yung huling libing dito, pero ayon sa batas 1978 pa ay hindi na pinapayagan na maglibing dito. Pasukin natin yung museo ng libingan dito nga sa ilalim ng lupa. Sa loob ng museo, marami tayong makikita dito na mga artifacts na na-preserve pa nila mula pa noon.
At sa pagkakataong ito ay papasukin na nga natin sa ilalim ang sinasabing underground cemetery ng Nagkarlan. Ito yung sinasabi ni Sir Albert, yung officer in charge dito nga sa libingan sa ilalim ng lupa, na may dalawang nakalibing dito sa may malapit sa altar. Akala ko yan 6, yung pala 2 lang yung may laman. Tapos yung marami dito sa bandang ito. Yan. At ayon din sa ating narinig, mga taga Nagkarlan at mga sikat na mga tao noon ang mga nakalibing dito sa ilalim na ito. Masasabi natin na ang bahaging ito ay natatanging pamanang kasaysayan ng bansa. Ang Nagkarlan Ground Cemetery ay natayo pa noong 1845. Kakaiba ang istruktura nito sapagkat dito mo lang makikita ang ganitong klase ng libingan. At ayon din sa ating napag-alaman, 276 ang nakalibing dito, 204 na po sa itaas at 36 naman sa ilalim. Hanggang sa ngayon, ang Nagkarlan Underground Cemetery ay hindi lamang paalaala sa nakaraan, kung hindi ito ay simbolo ng pananampalataya, kultura at pakikibaka ng mga Pilipino para sa kalayaan ng bansang Pilipinas. Bago nga natin tapusin ang ating vlog ay nais ko munang i-shoutout yung ating kumpare dyan sa Batangas City na tinaguriang Christopher De Leon ng Batangas na si Mr. Saldi Ulit at ang kanyang bayaw na matikas na si Mr. Joseph Evangelista. Mabuhay tayong lahat. Dahil sa kakaibang istruktura ang libingan sa ilalim ng lupang ito at mahalagang kontribusyon sa kasaysayan ng Pilipinas, idiniklara itong historical landmark ng Pilipinas noong October 24, 1981. Mga Kamindurahin TV, tapos na nga ang ginawa nating pag-explore dito sa libingan sa ilalim ng lupa. Matatagpuan mo lang dito sa bayan ng Nagkarlan, Laguna. Bukod sa ito ay isang historical landmark. Napag-alaman din natin na ang lugar na ito ay madalas ding napagsyutingan. Hanggang dito lang muna at hanggang sa muli.